bike. Yan. Okay. Aling dito konti. Kaya, relax lang. So, yeah. Okay, so ayan. So, nahugot na natin yung makina. So, itong mga pops, mga boss, mga master, mga ka-albularyo ko dyan. So, ito yung setup natin pag nagbababa tayo, nagbababa tayo ng makina. Yan, so, yun yung setup natin. Napaka-basic lang mga bossing. So, para may idea rin kayo kung magbababa kayo ng makina at wala kayong kasama o mag-isa lang kayo talaga. Katulad ko dito sa Moto House. So, one man team tayo dito. So, kailangan madiskarte tayo kung paano tayo magbababa ng makina. So, katulad dito, makikita nyo, nakahang lang siya. So, stable. Mamaya, pag binalik natin yung makina, ganyan pa rin ang posisyon niya. So, likewise, katulad po sa mga nakikita natin, mga nagpapababa ng makina sa ibang mga shop. Alam nyo na kung paano binababa yung makina. Kung nakikita nyo, so, napapansin nyo yung kalahati ng yung chassis, nakalapag lang sa sahig. So, medyo nakakaawang tignan kasi pag hinugot nga yung makina, so kung wala naman silang stand na mahahawak, so ang gagawin nakalapag lang talaga, nakasalampak lang sa baba. So, medyo kawawa naman yung makina kasi yung motor natin. So, mangyayari kasi minsan ito yung tapalodo ang sasangga ang babagsak, ito tutukod sa semento, sa lapag, yung shock, ganun din. Pati yung ating pangilalim, yan, itong pangilalim, yung ating ating engine support, yung ilalim ng ating bangka, yan, minsan yan yung mga nakabagsak sa semento pag yung katulad nyo ng mga ibang nakikita ko, mga nagbababa. So, yun. So, I hope magkaroon sila po ng idea kung makita nila yung setup natin kung paano tayo magbaba ng makina. Sana kung gusto nilang gayahin, so nasa sa kanila po yun mga boss, mga master. So at least pinakita ko lang sa inyo kung ano yung diskarte natin dito para hindi naman po kaawa-awa yung ating motor kapag katulad ito binaba makina tapos ibabagsak nyo lang yung chassis sa semento. Yan. So magagasgasan nyo pang ilalim, yan, yung tapalodo sa likod pwedeng bumaliko, yung shock yan, magagasgas. So yan lang. So ito, nahugot ko na yung makina nito. So before ko pala nahugot yung makina mga boss, medyo may mga minor issue lang tayo na nakita, napansin dito nung binababa ko yung bago ko hugutin yung makina. May mga minor issue na ako na nakita. So from doon pa lang sa air filter vacuum sa may breather hose, yan yung kanyang lock hindi nakakabit or either walang nakakabit kasi dalawa dapat yung lock ng hose na yan. So yung isa wala, yung isa meron. Then yung air filter, yung hose ng air filter box na papunta doon sa gearbox natin sa gearings, hindi siya nakakabit, so nakahang lang siya. Kung makikita nyo yung video, ayan, tinuturo ko yung kabitan ng hose, and open siya, so delikado po yan dahil pwedeng pasukan ng tubig at pagmulan po ng pagkasira ng ating transmission gearings, bearing, yan. So yan po yung mga nagiging cause kaya po nasisira yung ating transmission, yung gearings, yung bearings pag pinasukan po ng tubig po yan. So yan. Then ito pa po, ano pa ba yung mga napansin natin na bago natin mahugot to? Ito yung mga lock ng yung mga lock ng throttle body, ito yung sa socket. So yung dalawang socket, yung sa idle control, IAC, tapos yung sa position sensor ay hindi nakalock. So kung makikita nyo, hinuhugot ko lang siya na hindi ko pinepress yung kanyang mga lock. So buti na lang hindi natanggal. So kung ilang buwan na itong ginawa nung dating gumawa, so pasalamat na lang din at hindi natanggal. Dahil kung natanggal to, mag-check engine, possible pwede mamatay yung makina sa gitna ng kalsada. So yun yung mga magiging problema. Yan. So ito na, ang gagawin na natin dito, totally bibiyakin natin. So tingnan natin kung ano pa yung mga possible na makikita ako dito sa makina, kung ano pa yung makikita. Kasi ito nagawa na po itong makina na to. So hindi ko na lang po i-mention yung pangalan nung syempre para for privacy na rin, para wala rin po tayong
So itong motor na to ay kung ano yung tunog ng makina, bakit kailangan ibaba tong engine. So pagpasensya nyo na po yung boses ko at medyo magaspang at medyo pause tayo. Yan. So itong motor na to ginawa sa isang pagawaan ng mga salamin. Yan. Ng mga bintana pala mga boss, sa pagawaan ng mga bintana. So doon ni boss yung pinagawa to sa pagawaan ng mga bintana. Yan. So yun nga, sabi ko nga, siyempre yun nga, sabi nga rin ni bossing, siyempre nakikita niya rin daw yung mga yan. Yun nga, yung mga pagbukas ko, pag nabuksan na natin, tingnan natin kung ano yung makikita natin, bakit. At sana wala pang ibang mga parts na nadamay doon sa problema. So tear down ko lang ito mga bossing at para makita na natin kung ano yung laman loob nitong Aerox version 2 na may konting na mayroong maingay o knocking at magaspang na tunog. Yan. Okay mga paps, mga boss, mga kamaster, mga kaalbularyo. Yan. So ito minor parts pa lang yung natatanggal ko, yung throttle body, yung ating yung ito pakita ko nila. So ito pa yung mga minor pa lang na natatanggal natin, yung DBA, water pump, yung hose ng ating radiator, yung cover. So yung camshaft gear, yung exhaust rocker arm. So yan pa lang yung mga natatanggal pa lang natin. So hindi ko pa nahuhugot yung mismong block, yung head. Yan, so dito pa lang medyo may na tayo. Medyo may napansin na tayo. Cylinder block, piston, bago na rin yan. So ito, medyo nakakapagtaka. Kakapalit lang ng bearing ng camshaft. So buksan tanggalin ko para makita natin kung sino yung nagkaroon ng problema. Yung malaking bearing ba ng camshaft o yung maliit na bearing ng camshaft. Siya nga pala mga boss, kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel at napadaan po kayo dito sa ating munting page at napanood nyo yung mga sinishare natin mga vlog, mga video na tungkol sa mga kalansing, dagatik na yan, yung mga tunog helicopter. Yun, so kung nakakuha ko ng konting idea, so kung nakakatulong po yung mga video na sinishare natin, palike na naman po mga boss, pa-subscribe na din para so malapit na tayo dun sa ating inaantay. So konting tiis na lang. So shoutout sa atin sa lahat ng mga followers ng page ng Moto House. So let's go. And alright, so mga boss, ito na. So ayan, totally baba na yung makina. So nabiyak na natin yung makina. So kanina nga yung nakita nyo, yung pinakita ko yung magaspang na tunog. Mamaya pakita ko kung saan galing yan. So upon checking, so pagkababa ng makina, syempre check natin yung crank, yung sigunyal. So yung sigunyal medyo malaki na yung clearance ng play nung side. Pag inalog natin to nung ganito, ayan, hindi lang masyadong kita sa camera. Ayan. Masyado nang malaki yung clearance. Yung clearance ng kanyang play. Yan, so bumigay yung kanyang camshaft bearing, yung big part, yung malaki. So yun nga, for the record na rin, base dun sa kwento nung may-ari nito, nung may-ari nung Aerox. So shoutout pala kay Bossing, kay Pop. So yan, so salamat po sir sa pagtitiwala na binigay nyo sa amin upang gawin yung inyong motor. So kahit na wala po kayo dito ay ayun nga, marami pong salamat dahil sa pagtitiwala na binibigay nyo sa amin. So sa abot kaya ng magagawa natin na ayusin natin yung inyong motor ng maayos at talagang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Gawang Moto House. Yun nag-plug pa. So yun lang. So yan. So pinakita ko sa inyo yung ano yung mga naging possible na problema. So yung kanyang sigunyal ay medyo lumuwag yung kanyang connecting rod na, maluwag na yung play. Pero yun nga, para tsaka ito parang kinalawang, hindi ko alam kung parang kinalawang o ano. Dumi. Yan. So ito napagawa na ni boss do sa paggawaan ng mga bintana. Ito sabi kasi ni sir napagawa na daw niya to. Last time ang ginawa, pinalitan ng camshaft bearing, pinalitan ng rocker arm,
And ano ba ba? Rocker arm, pinalitan ng black. Ayan, bago na to. Pero yun nga lang, medyo nakakalungkot. Bago na tong ano na to, black. Pero kung makikita nyo, ayan, sana makita. Ayan, nakita nyo may gas. Oh, hindi, ayan. Kita nyo may gas. Yun, oh. Nagasgasan siya. Okay? So, yan po yung magiging epekto. Yan yung magiging epekto kapag sira yung inyong sigunyal, yung camshaft bearing, yan, yung rocker arm, yan po yung magiging effect. Magkakaroon ng tama yung block. Yan. So, ito. Lilinisin ko lang to at kung makita nyo naman napakalinis ang makina ni boss. So, kumbaga sa walang latak, kumbaga sa super alaga. Kung makikita nyo yung lobo, walang mga latak talaga. Hindi, first pa lang to mga sir, first time pa lang po ito mababa. So makikita nyo yung makina niya napakalinis. Ibig sabihin talaga napakaalaga sa langis ni bossing. Yun nga lang, so medyo nagkaroon ng konting problema. Yan. Hindi ko lang alam bakit yung sa camshaft bearing bakit nasira agad. Baka lang naman baka yung pagkabit ng bearing may problema. Alam ko meron akong isa sa mga vlog ko na shinare ko kung paano magkabit ng camshaft bearing, yung bearing na to. Alam ko isa sa mga vlog ko meron yun. Kung gusto nyo mapanood yun, hanapin nyo lang po sa mga vlog ko, no? Sa mga Aerox, NMAX, sa may mga magaspang na tunog helicopter. Alam ko, shinare ko kung paano magkabit na hindi na kailangan pandalhin sa machine shop, na may kakabit yun ng tama, na hindi magkakaroon ng problema. Kasi may diskarte po yan, may technique po yan para paano po ikabit ng tama po itong bearing. Hindi lang to basta ipapatong nyo sa gato, yung bagarang vice gato, yan, ipupukpukin nyo lang. Feeling ko ganyan yung nangyari kasi may mga pukpok dito. Yan. Yun lang. So, linisin ko lang ito mga boss. Tapos, assemble ko. Then, parinig ko sa inyo yung tunog before and after mamaya bang sir, sa pagkatapos natin buuin yung makina. Alright mga boss. So, ito na. So, natapos na namin gawin. So, ito. Shoutout kay Pops. Yan. So, malayo pinanggalingan ito. Diyan lang sa kabilang iba. To Moto House Marikina, napakalayo niyan boss. So shoutout kay boss, thank you sa pag-iwan ng motor niya. So yung motor niya kanina iniwan niya to. So nakita niyo habang ginagawa ko kanina, so mag-isa lang talaga ako, wala akong kasama kundi yung mga pusa ako dito, kahit mga alaga. So ito natapos na natin buuin, i-overhaul yung makina ng Aerox version 2 na may ingay yung makina. So bago ko parinig sa inyo yung final na kinalabasan ng ginawa natin. So, pakinggan nyo po muna mga boss kung ano yung tunog ng makina before natin siya simulan gawin. Yan. So, ito, pakinggan nyo muna. And yun, so yun boss, yung mga sir, mga ka-albularyo ko dyan. So, yung tunog ng makina kanina nung bago natin gawin tong Aerox version 2 na to. Yan, so ito na. So for the record po, medyo mainit na yung makina nito. Napaandar na namin kanina. Ayan. Baka may mag-react. Malamig pa makina. Ayan. Mamaya, iinit ya. Pag uminit, ingay. Okay. Ayan na. Ito na yung tunog ng makina. So, kumpara kanina. So, siguro naman may diferensya. Medyo may konting pagbabago naman siguro. Nawala naman siguro ng konti yung ingay niya. No? Siguro, yan. Ito na yung tunog na makina mga bossing. Yan, mga lods. Yan. So, rev natin. I-rev natin yung, siyempre, baka sabihin nyo, naka-minor lang. I-rev natin. Ayan. Pero, huwag masyado malakas. Bago pala piston ito, tsaka black. Hinay-hinay lang. Yan. So, ito na. Okay na, all goods na. So, thank you kay Bossing, kay Pops sa pagtitiwala. Yan. So, isa na rin si Pops sa team followers. Nag-subscribe ka na ba, Pops? Yan, patayin ko na yung makina. So, isa pa, pakinggan nyo ulit. Baka sabihin baka sabihin naman ng mga ating mga dyan, mga masusugid nating mga basher. Yan. Sabihin mo, nako, wala yan, baka mamaya. Kasi malamig pa. For the record po mga boss, mainit yung makina ha. Baka sabihin malamig eh. Okay, tayo na natin.
So yun, i-share ko lang kung ano yung mga pinalitan namin na parts para at least may idea kayo sa mga nagtatanong ano yung mga possible na nagiging problema, nagiging cause ng mga lagatik na tik-tik-tik na hinayupak na yan. Taon. So ingat po tayo. Ingat sa pagpaputok, ingat sa papuputukan din mga boss. So ito sa Doc Armas sa Motovaz, ride safe sa atin lahat. God bless, bye-bye!